walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh overload pa rin, di ba? So nakapag-dinner na ba kayo? Ano ang dinner ninyo? Sana lahat kayo ay nakakain na ng maayos. Kung ako naman ang tatanungin nyo, ang kinain namin kanina ay kautom. Request ko yun kay Nu. Yesterday kasi nagluto siya noon. Actually kahapon, sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Mula to nung after kong mag-birthday, masama na yung pakiramdam ko kasi parang sunod-sunod yung pagod. Pagkatapos, ayun, natutuyuan ako ng pawis. Tapos hanggang sa sinipon na ako. Kapag sinisipon talaga ako, medyo matagal gumaling. Tapos, naramdaman ko kahapon ako na mukhang uubuhin ako. Ayun. So, dumating na ako sa puntong inuubo na ako. Kaya, bumili na kagad ako ng gamot na pang-ubo. At so far naman, ayan, medyo better na siya. So, yung kautom, masarap siya kasi hindi siya lugaw. Para siyang rice na nilagyan ng maraming sabaw. Ganon. Na ang kahapon na niluto niya seafood, nilagyan niya ng sabaw ng ano ba to, ng seafood, kaya ang sarap. Tapos maraming kinchay or maraming celery, ayon, ang sarap. Promise, lumabas yung sipon ko, nawala yung ubo ko, ayon, panalo. Ako kasi talaga, kilala ko yung sarili ko kapag ganyan nalalamigan ako, tapos sisipunin ako, matagal yan bago mawala kasi ano siya, sakit ko na talaga siya ever since. Pero bihira naman, minsan sa loob ng 1 taon, 3 beses or minsan wala, ganon. Pero kapag nagkaganyan naman ako, good luck naman sa akin. Pag sobrang pagod talaga. Nag-start to nung nanood ako ng Miss Universe Thailand, yung preliminary nila, tapos kinabukasan nag-work ako, tapos kinabukasan nood uli ako. Parang walang pahinga, tapos pasok, tapos bugbog yung katawan sa trabaho, vlog, ayon. So, sa awa ng Diyos, kanina nakatulog naman ako ng bonggang-bongga. Binawian ko talaga ng tulog kasi parang feeling ko yung body ko kailangan ng rest. Tapos ngayon nararamdaman ko na parang feel better na yung loob ng body. Kasi mararamdaman mo naman yun eh. Sa labas okay ka na pero sa loob parang medyo may mabigat, medyo may masakit, ganon. Eto wala na. As in talagang parang feeling ko papunta na ako sa feel better. Charot. So yun, nakakaloka kasi pag nagkakasakit talaga, nung hirap. As so far, thanks God naman. Kasi yung mga sakit ko, puro ganito lang naman. At syempre, hindi rin natin kailangan baliwalain. Kailangan pa rin kahit yung may mga konting sipon ka o konting ubo ka, gamutin mo na siya hanggang maaga kaysa naman yung lumala pa siya. Kasi hindi mo alam, baka mamaya kung saan na siya mapunta. Charot. Kaya dapat yung mga ganyan, ano na kagad, inaagapan na ng todo-todo. So yun. Dapat kasi kilala mo din yung sarili mo kung paano mo siya aalagaan. Kapag yung medyo ganyan, lalo na sa'yo, may sipon-sipon ka na, dapat alam mo siya kung paano mo siya gagamutin at kung paano siya mawawala. Actually ako, ang sekreto ko dyan, kailangan talaga pahinga. Yung pahinga na kailangan mo siya itulog, kailangan mo siya i-relax yung katawan mo para bumalik yung sigla. Yun. Saka kapag gumaling ka na, syempre kailangan din konting exercise, paaraw, yung mga ganun. Huwag kayong matakot sa araw. Malaki ang vitamina na ibibigay ng araw sa ating katawan. Ako talaga, ugali ko talaga minsan pag wala akong ginagawa, lalo na kung hindi naman ako pumapasok sa school, I try talaga gumising ng earlier. Tapos nandiyan ako sa baba, nagpapasikat ako sa araw kasi kailangan yun ng vitamina ng katawan natin. And then try mo rin
lakad-lakad. Kung lagi kang nakaupo, ako actually ayoko yung nasa loob lang ako ng bahay, eh. Kasi 'pag nasa loob lang ako ng bahay, lagi lang ako niyan nakaupo, babad sa computer, babad sa TV, gano'n. Mas gusto ko talaga yung nagtatrabaho kasi 'pag nagwo-work ka, ang laki ng tyansa na gumagalaw talaga yung katawan mo, na lakad-lakad. Kaya kapag wala akong work, I try na mag-exercise or mag-swimming, gano'n. So yon, gano'n dapat para alam mo yon, the more you move, the more it's better, sabi ng gano'n. Kaya naman may chika ako sa inyo today. Actually dito sa Samsam TV medyo parang tanggalin natin muna yung pageant kasi dalawa na yung channel ko na pageant, dun na kayo tumutok. Pero sana supportahan nyo pa rin 'to kasi siyempre chichika tayo dito ng mga about experience at kung makakapag-vlog na talaga ako sa labas ay di much bongga, di ba? So yon. So nung nakaraan ng linggo, actually kasi 'di ba ang sakit nga ng katawan ko tapos nag-grocery kami. Tapos siyempre pagbalik ko talaga parang I wanted na kailangan ko talaga ng masahe. Yung masahe talaga na alam mo yun, punta ka sa spa, magpamasahe ka talaga. Yung massage na bonggang-bongga. So yan. So ako naman, sabi ko kay Nuno, magpapamasahe ako. Sabi naman sa akin, o sige. So, actually, meron akong area na doon ako nagpapamasahe kasi nga, alam mo, ay may mga Thai massage, oil massage, panalo sila mag-massage doon. Talagang 100% na bongga talagang massage ang gagawin sa'yo. Yung patutunugin talaga nila yung likod mo. Ayun. Ayun kasi yung mga gusto ko eh. Yung tinatanggal talaga yung lamig sa katawan. So dito naman sa area namin, dito sa kanto, merong parang ano din siya, massage din. Sabi ko, dito kaya ako pumunta. Kasi parang tinatamad na ako magbiyahe kasi nga 'di ba sa mga napakaramdam ko kasi pag doon sa Onut, babiyahe ka pa ng train. So, gastos din. So, sabi ko dito medyo mahal kasi napansin ko lang parang may kamahalan siya. Kasi doon sa Onut, yung Thai massage is 280 or 250, ganon, 250. Pero dito 300. Sabi ko, ba't kaya ang mahal naman ng Thai massage dito? 300. Tapos yung oil massage doon sa Onut is para mga 300 or ganon, 300 or 350. Hindi ko matandaan eh. Basta mura sa Onut. Oo, tapos dito, sabi ko, medyo may kamahalan. Kaya lang, kung kukwentahin mo yung ipapamasahe mo, tapos yung distance, yung layo, parang practical, dito ka na lang sa malapit sa bahay mo. Kasi kung iisipin mo, parang pagkatapos mong masahihin, didiretso ka na sa bahay. Hindi ka tulad sa Onot, tapos mong masahihin, parang babiyahe ka pa. So, parang pagod uli, di ba? So, dito kasi talaga sobrang lapit lang. Parang sasakay ka lang ng motorcycle. Tapos yun na. So, sabi ko, ay dito na lang ako, okay lang naman. Ganun din naman yung magagastos. So, first time ko pumasok doon sa masahing, ano na yun, sa spa. First time ko doon. Pero, ang napansin ko, parang kakaiba, hindi katulad doon sa Onot na kapag magpapamasahe ka, sila yung lalapit sa'yo, bibigyan ka ng tsinelas, huhugasan nila yung paa mo, tapos ibabrush nila yung talampakan mo, tapos ayun, pagpapapalitin ka ng damit. Dito, iba. Pagpasok mo dito, ang gagawin nila sa'yo, paghihintayin ka. Sabi ganon. Sabi ko, I want Thai massage, ganon. Tapos, kasi yung Thai massage kasi, parang feeling ko, kapag binali niya na yung alam mo yung pinatunog niya na yung mga buto mo, masakit siya pero feel better after, ganon. So, sabi ko, bigyan niyo ako. Ayoko nagpapamasahe sa babae kasi syempre yung babae, yung force niya, hindi ganun kalakas. I wanted talaga na masahista yung lalaki kasi yung lalaki kasi syempre, ang laki ng katawan ko. Tapos, alam mo yun, ang sarap. Saka syempre, kasama na dun yung haplos ng pagmamahal. Charot. Hindi, kasi parang mas malakas yung force ng lalaki talaga. Na-try ko na yung babae. Diyos ko, para ka nagpamasahe sa na. Mas gusto ko pa yung matanda. Ganon. Yung mga parang lola na. Ay nako, panalong magmasahe yun. Talagang grabe. Pero bihira lang naman na yung ganong masahista yung matatanda. But eto, ay nako, winner. Yung mga lalaki na talagang alam mo yun, ang lalakas nila. Pero kapag babae kasi parang nabibitin ako, ganon.
So, sabi ko gusto ko ng lalaking masahista, eh puro lalaki naman pala ang masahista do'n. Tapos, so siyempre ang cute ng lumapit sa akin as in talagang alam mo 'yun, yung dating niya. Hindi naman parang Mr. Pilipinas, pero alam mo 'yun, ang lakas makalalaki, gano'n. Yung sa mga Thai, talagang pure Thai men siya, gano'n. Tapos sabi ko panalo naman magmamasahe sa'kin. Pagkatapos 'di sabi niya, and so, pinaakyat ako dun sa taas, sabi, "Hintayin mo." Nagtaka ako, hindi niya ako pinagpalit ng damit. Pinamasahe niya ako na, sinimulan niya na yung masahe niya na hindi hinugasan yung paa ko. Pagkatapos, as in, ang una kasing pinipihit kasi pag nagta-Thai massage, yung talampakan, yung ginaganon, pinipitpit nilang ganon. So, yun talaga. Sa kanya hindi. Dito sa may puson, as in diniinan niya, yung sa may puson baba pa, pinisil niya yon. So nagulat ako, tapos sabi niya gano'n, "Relax." 'Di sabi ko, "Ba't dito naman, ito naman kaagad yung inuna niya?" Tapos sabi ko, parang gusto naman niyang kapain kaagad yung nota ko, charot. Naloka ako kasi parang sabi ko, "Ba't gano'n?" Oo. Tapos sinisimulan niya na yung masahe. In fairness, malakas yung mga pisil-pisil-pisil niya. So nasarapan talaga ako doon sa mga pisil-pisil niya. Since na masama yung pakiramdam ko, sabi ko, puwede ba binigyan niya kasi ako ng damit, sabi niya, magpalit ka pala. Sabi ko, parang it's too late naman. Sabi ko, "Ba't ngayon mo lang naalala?" Tapos sabi niya, "Nakalimutan ko." Sabi ko, "Okey." Tapos sabi ko, "Siguro palitan na lang natin ng oil massage," gano'n. Tapos sabi naman niya, "O sige." Tapos kaya lang kasi yung Thai massage is 300, yung oil massage is 500. Para kasing feeling ko masarap siyang magmasahe, so parang feeling ko, matatanggal niya yung lamig talaga do'n sa likod ko. Kaya lang kasi 'pag oil massage talaga, as in talagang pahuhubarin yung damit mo, as in lahat. So yon. So yung siyempre pinapatay ko yung aircon kasi sobrang lamig, tapos siyempre wala kang t-shirt. So yon. In fairness naman sa kanya, ang sarap niyang magmasahe. Talagang panalo talaga, as in talagang tumunog-tunog talaga lahat ng mga dapat tumunog sa likuran ko, gano'n. Tapos naloka lang ako sa kanya kasi sabi niya gano'n, sabi niya, "Gusto mo ba ng sex?" Gano'n. Naloko, sabi ko, "Ha?" Sabi ko, "Nakakaloka naman." Sabi niya, "Bakit?" Sabi niya gano'n, "Hindi mo ba alam kung anong meron dito?" Sabi ko, "Hindi, ang alam ko massage." Sabi niya, "Saan ka ba nagpapamasahe dati?" Sabi ko, "Sa Onod." Do'n sa regular." Sabi ko, "Oo." Tapos sabi niya, "Hindi kasi 'to regular." Sabi niya, "Meron ditong sex and massage." Gano'n. May mga naririnig na akong gano'n, pero hindi ko pa siya na-experience, hindi pa ako pupunta. Tapos sabi ko, "Okay." Tapos sabi niya, "Gusto mo ba i-try?" Sabi ko, "No, no, 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 no." Sabi ko, "Nandito lang ako para magpamasahe." Yun talaga yung motibo ko. Tapos sabi niya, "Okay." Hindi naman sila mapilit, pero marami silang tinatanong, oo, na kung gusto mo, bakit ayaw mo, gano'n. Yun, na-explain ko naman. Tapos siyempre, alam niyo naman ako, marami akong tanong. Sabi ko, "Bakit, so kapag sa halimbawa pumayag ako sex massage, magkano yung ibabayad ko?" Tapos sabi niya, "Kapag oil massage, 600." Sabi ko, "Akala ko ba 500?" "Hindi, iba na yung presyo, magiging 600 na siya. Pagkatapos, yung tip, 1,500." Sabi ko, "Oh, gano'n kamahal, paano kapag 1,000 lang?" Sabi niya, "No, standard talaga yung 1,600. Pero kung gusto mo meron 1,200, gano'n." Sabi ko, "Okay." Pero hindi na daw siya yon, iba na daw. Parang naisip ko, ano bang pinagkaiba nung 1,200 at iba pa yung pinagkaiba ng 1,500. Do'n sabi ko sa kanya, "So, magaling ka kaya 1,500." Sabi niya, "I-try mo kasi para malaman mo." Sabi ko, Tapos sabi ko, "Ano naman yung mga limit?" Sabi niya, walang limit maliban lang daw doon sa parang puwede daw siyang, wag lang daw siya papasukan. Ayun daw yung hindi
hindi po pwede. Pero kaya daw gawin lahat. Pwede ka daw niya i-bottom, pwede ka daw niya lahat gagawin niya, kumain, ganon. So sabi ko, okay. Tapos sabi ko, malaki naman yung sayo. Sabi niya, sinabi niya talaga yung size, sabi niya, 5.4, ganon, 5.5, ganon. Sabi niya, okay. So, sabi ko, nakakaloka. Sabi ko, bakit mo alam na ganong kalaki yung size mo? Sabi niya, sinukat. Sabi niya, okay. Sabi ko, nakakaloka. Tapos sabi niya, biniro ko sa pagka-virgin kasi ako sa ganito. Tapos sabi niya, di mas bongga. Tapos sabi niya, gusto mo ba i-try? Sabi ko, hindi. Sabi ko, next time. Sabi ko, babalik na lang ako dito. Pero chika ko lang yun, naman sabi mong hindi. Naloka lang ako. Tapos sabi ko sa kanya, may asawa ka? Sabi niya, may kinakasama. Tapos sabi ko, okay. Pero wala kang yung mga babae na extra. Sabi niya, meron daw siyang one night stand. Pero hindi daw sila magkarelasyon. Sabi ko, Tapos sabi niya, may anak daw siya isa. Sabi ko, okay. Yung kinakasama mo, anong trabaho? Sabi niya, teacher. Tapos, sabi ko, alam niya yung ginagawa mo? Sabi niya, hindi. Tapos sabi ko, paano, bakit mo nililihim sa kanya? Mahal mo ba siya? Sabi niya, mahal, pero hindi niya na kailangan malaman na ganito yung trabaho ko. Kasi hindi naman nila i-accept. Sabi ko, okay. Tapos nalungkot lang ako kasi parang totoo talaga yung mga, alam mo yon, sex service, yung mga sex worker. Parang talagang open sila, hindi sila makeme, hindi sila maraming paikot-ikot na parang pa-virgin, walang ganon. As in talagang straightforward sila. Kung anong tanong mo, yun yung sagot. Tapos kung ano yung ipapagawa mo, gagawin talaga nila. So yun, kung trabaho nila, alam nila kung paano at ano, at tanggap nila sa sarili nila na ganun yung work nila. So naloka lang ako. So yun. Actually, hindi ko siya tinry kasi hindi ko gusto kasi parang ako kasi masyado akong parang hindi ko alam, maraming opportunity na kung gusto mo lang ng mga ganon, pwedeng I cannot pay para sa sex, ganon. Ayokong magbayad sa sex. Kasi gusto ko kasi una, kung plink-plink lang, yung parang nag-i-enjoy lang tayo. Gusto mo, gusto ko, ganon. Hindi involve yung money. Hindi ko siya kinalakihan ng ganon. And then, parang, kung gusto mo kasi ng ganon, iisa lang naman din yan. Ang dami-dami naman na pwedeng taong makuha. Saka may partner din naman ako, di ba? Saka hindi ko alam kung ilang bang tao ang minamasahe niya, ilang tao ang kinakana niya. So, yun. Naloka lang ako. Pero minsan, parang mapapaisip ka na, sayang no, ang dami namang magagandang trabaho pero ayaw nilang gawin. Mas gusto nila yung ganon. So, yun. Ang Thailand talaga, open talaga sila sa lahat. And then, open sila sa mga lahat, sa possibility, ganon. At tanggap talaga nila na kung ano ang mundo. Kaya kasi habang kausap ko yun, wala siyang keme, wala siyang ano, it's up to you kung paano mo ko tatanggapin o i-judge mo ko. Pero straightforward din ako na I need money. Ganon, di ba? So, yon. So, naloka lang ako doon sa experience ko kasi parang feeling ko, bago siya sa akin. Naloka lang ako ng bonggang-bongga. Kasi minsan, naririnig ko na, pero in denial ka sa mga parang, nako, ganon-ganon. Pero, yun na experience ko, nandoon yung parang dapat ready ka na alam mong peperahan ka, alam mo na pera ang gusto sa'yo at hindi ikaw. Ganon. Pero ang tanong ko sa sarili ko na may love kaya na may involved kapag ganon in the future, di ba? So, yun. So, yun guys. Ayan yung chika ko sa inyo ng bonggang-bongga. Sana may napulot kayo na sa kwento ko, sa mga na-experience ko na nakakaloka. Actually guys, hindi ko naman siya tinaray. Don't worry. Kasi wala naman akong planong itry. Kasi alam ko naman din yung limit ko. Kasi pag pinasok mo yung ganyan at sinimulan mo,
baka masanay ka at hindi ka na makalabas sa mga ganong sitwasyon. Di ba, Gaisel? So, yun. So, sana may napulot kayo dito sa kwento ko at sana wag nyo na i-experience, ganon. So, yun. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So, guys, always keep smiling and always think positive. Walang imposible basta manalig ka sa itaas. So yon, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys.